Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na kwento tungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito, pag-uusapan natin ang 5 pinakamalakas na jonin ng Konoha sa kasaysayan. Ang jonin nga guys means high ninja. Sila yung mga skilled shinobi na nagsaserve as military captains. Ang jonin ay dapat nakakagamit at least 2 type ng elemental chakra. Kapag ang isang ninja ay naging jonin, sila ay ina-assign upang mag-supervise sa 3 genin sa isang team. Ang tungkulin nga nila ay upang turuan at itrain ang mga genin na ito upang sila ay maging competent na mga ninja. Sila din ang magde-decide kung ang mga genin na ito ay maaaring sumali sa Chunin exams. Ang mga jonin ay meron ding special na rank. Ito ay kilala sa tawag na Jonin Commander. Ang isang shinobi na mayroong jonin level skill sa isang specialized area ay tinatawag na Tokubetsu Jonin. So sa video ito guys, ipapakilala ko sa inyo ang 5 pinakamalalakas na jonin ng Konoha na nagtataglay ng malakas at malahalimaw na kapangyarihan throughout history. Number 5, Kakashi Hatake. Si Hatake Kakashi ay shinobi ng Konoha at kabilang sa Hatake clan. Siya ay kilala bilang Kakashi of the Sharingan. Siya rin ay isa sa pinakamalakas na shinobi ng Konoha. Si Kakashi ay very versatile sa kanyang mga advanced na mga teknik, kabilang na dito ang pagmamaster ng 3 main ninja skill. Ayon kay Naruto Uzumaki, si Kakashi ay mas matalino kung ikukumpara kay Shikamaru Nara. Mas malakas ang pang-amoy kumpara kay Kiba Inuzuka. Mas sanay na gumamit ng Sharingan kumpara kay Sasuke Uchiha. At mas magaling sa Taijutsu kung ikukumpara kay Rock Lee. Kung mapapansin, ang mga nabanggit na pangalan ni Naruto ay ang mga pinakamahuhusay na gumamit ng kanilang skill at mga kapangyarihan. Siya ay nagkaroon ng Sharingan during 3rd Shinobi World War, kung saan ito ay ibinigay sa kanya ni Obito Uchiha. Ang Sharingan na ito ay kanyang naging identifying features, kaya naman siya ay tinaguriang Kakashi of the Sharingan. Dahil sa Sharingan, si Kakashi ay binigyan nito ng kakayahan upang accurately makapag-reproduce ng kahit anong makita niyang mga movement. Dahil si Kakashi ay hindi Uchiha, hindi niya kayang ma-deactivate ang Sharingan, kaya naman mabilis nitong dinidrain ang kanyang chakra, at dahil dito siya ay nagpapahinga matapos nga nitong magamit. Si Kakashi ay naging jonin noong siya ay 13 years old pa lamang. Hanggang sa siya ay naging Hokage matapos ang 4th Great Ninja War. Noong siya ay nagsisimula pa lamang, siya ay nakakitaan na ng malakas na kapangyarihan. Katulad ni Guy, siya ay tinagurang strongest jonin at kilala bilang the Copy Ninja dahil sa kakayahan nitong kopyahin ang mga jutsu gamit ang Sharingan. Number 4, Shizue Uchiha. Si Shizue ay kilala bilang Shizue of the Body Flicker. Siya ay ninja ng Konoha at kabilang sa Uchiha clan. Siya ay best friend ni Uchiha Itachi. Noong kinuha ni Danzo ang kanyang kanang mata, nagawa nga nitong makatakas bago pa man kunin ang kanyang kaliwang mata, at ito ay ipinagkatiwala niya kay Itachi at siya ay nagpakamatay. Si Shizue ang pinaka-talented na miyembro ng Uchiha. Dahil sa kanyang tinataglay na lakas at kapangyarihan, siya ay madaling naging jonin sa kanyang murang edad, at hanggang sa siya ay naging captain ng kanyang squad. Siya rin ay nagtataglay ng deadly genjutsu na kilala bilang Koto Amatsukami. Sinasabing ang genjutsu na ito ay highest caliber at hindi kinakailangan ng eye contact para ito ay ma-execute. Number 3, Sakumo Hatake. Si Sakumo Hatake ay shinobi ng Konoha at kilala bilang ang puting pangil ng Konoha. Siya ay tinaguriang genius shinobi at dahil sa kanyang talento, siya ay pinupuri ng kapwa niya ninja. Pagdating sa pakikipaglaban, si Sakumo ay talaga namang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan, kaya naman siya ay kinakatakutan. Sinasabing ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng sanin. Dahil sa kanyang kapangyarihan, siya ay kinakatakutan. Ito ay makikita sa reaksyon ng mga ninja ng Iwagakure, kung saan ay inakala nilang si Kakashi ay si Sakumo. Number 2, Might Guy.
Si Might Guy ay isang high-level ninja at minaster niya ang martial arts at siya ay rival ni Hatake Kakashi. Siya rin ay mentor ni Rock Lee. Dahil sa kanyang constant training and pushing his body to its absolute limits, si Guy ay naging malakas at nagkaroon ng malakas na pangangatawan. Pagdating sa martial arts, bilang mentor ni Rock Lee, siya ay kinonsider bilang greatest practitioner ng taijutsu. Ang fighting style ni Guy ay nagtataglay ng strong fist. During Shinobi World War, ginamit ni Guy ang Hachimon Tonko technique. Binuksan niya ang 8 gates. Guy enters the 8 gates release formation kung saan ang kanyang physicality ay nag-increase sa 100 times mula sa kanyang normal power. At dahil dito, ang kanyang puso ay nag-pump to its maximum power. At dahil nga sa teknik na ito, nagawa nga niyang labanan si Madara Uchiha nung ito ay naging Jinchuriki ng Ten Tails. Ang labanang ito ni Madara at ni Might Guy ay maikukumpara sa laban ni Madara at ni Hashirama Senju, ang unang Hokage. Ngunit dahil sa paggamit ni Guy sa teknik na ito ay nagkaroon ito ng malaking epekto sa kanya. Ang paggamit ng ganitong teknik ay maaaring mamatay ang user nito. Ngunit si Guy ay nakaligtas sa kamatayang ito matapos nga siyang gamutin ni Naruto, ngunit siya ay nalumpo. Si Guy ay jonin mula noong nag-umpisa ang series at hanggang sa ito ay matapos, ngunit hindi ibig sabihin nito ang kanyang kapangyarihan ay nasa jonin level lang katulad ng ibang ninja. Ngunit hindi katulad ng ibang ninja, ang kapangyarihan ni Might Guy ay sapat na upang kalabanin si Madara Uchiha. Si Kakashi ay mas ahead ang kapangyarihan kung ikukumpara kay Might Guy, ngunit dahil sa kanyang hard work, nagawa nga niyang tapatan at higitan pa si Kakashi. Dahil sa siya ay hindi proficient sa ninjutsu, kinailangan niyang i-master ang 8 inner gates kung saan ito ay specialized sa taijutsu, ngunit ito ay sapat na upang hirangin siya bilang isa sa pinakamalakas na jonin ng Konoha. And last but not the least, number 1, Minato Namikaze. Si Minato Namikaze ay ang ika-4 na Hokage ng Konoha at siya ay kilala bilang Konoha's Yellow Flash. Siya ay namatay noong umatake ang Nine-Tailed Demon Fox. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang maisil ang kalahati ng Nine-Tailed Fox sa anak niyang si Naruto Uzumaki. Si Minato Namikaze ay isa sa most powerful shinobi in history, kung saan ay hindi siya matapatan ng kahit sinong ninja. Si Minato ay tinuruan ni Jiraiya kung paano mag-summon ng Tots at isa sa iilang tao na nirespeto at nagkaroon ng full cooperation of Gamabunta. Ginugol ni Minato ang 3 taon upang ma-develop ang isa sa kanyang signature technique, ang Rasengan, ang highest level of shape transformation. Ang isa pang signature ability ni Minato ay ang Thunder God technique, kung saan siya ay nag-gain ng greater mastery dito at mas versatility kumpara sa mismong creator ng technique na ito na si Tobirama Senju, ang ikalawang Hokage. Si Minato din ay natuto ng maraming Fuin Jutsu mula kay Jiraiya at kay Kushina. Ang pinakakilala nga dito ay ang Hake no Fuin Shiki. Ito ay ginamit niya upang masil ang Nine Tails. Si Minato ay nagtataglay din ng large chakra reserve, kung saan ito ang naging dahilan kung bakit siya ay natuto ng Senjutsu of Mount Myoboku. Perfectly niyang nabalance ang natural energy at ang kanyang chakra, kung saan makikita lamang ang orange pigmentation nito sa palibot ng kanyang mata, kung saan ito ang true markings ng sage. Si Minato Namikaze ay naging jonin sa mura niyang edad. Siya ay tinaguri ang Konoha's Yellow Flash dahil sa kanyang bilis when using Flying Thunder God Jutsu. Siya ay mayroong malahalimaw na kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit nagagamit niya ang Sage Mode, Flying Raijin Jutsu at makagawa ng Rasengan. Dahil sa kanyang performance during Third Great Ninja War, siya ay pinili bilang ika-4 na Hokage, chosen over Orochimaru. So yan nga guys ang 5 pinakamalalakas na jonin ng Konoha. At dyan na nga nagtatapos ang video nito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!